Tinawag akong walang kwenta ng sarili kong manugang si Emelita. Sa harap ko mismo, ang hiya na iyon ay mas masakit pa sa pagtataksil ng aking anak na si Bong. Ginawa nila akong pawn para sa 10 milyon na utang. Ako, pero nagkamali sila. Hindi nila alam ang lihim na yaman ko. Ako si Ricardo, retired banker. Ang trump card ko? 40 taon ng fraud investigation. Ngayon babawiin ko ang aking dangal at justice. Titingnan natin kung sino ang magsasaya sa huli. Kung naramdaman mo na naging walang kwenta ka sa sarili mong pamilya, like and share ito at kwentuhan mo ako sa comments. Kumuha ang anak kong si Bong ng P10 milyong utang gamit ang pangalan ko para punduhan ang mamahaling pamumuhay ng kanyang asawa, si Emelita. Designer handbags, alahas at paglalakbay. Ako, isang pensyonado na may simpleng apartment, ay natuklasan ang pekeng lagda at pagtataksil na dumurog sa puso ko. Ngayon, nagsisisi sila at nagmamakaawa ng tawad. Ngunit huli na ang lahat para bawiin ang nagawa ko. Ang numerong 10,000 ay nakatitig sa akin mula sa bank statement, ngunit hindi ko pa nakita ang utang na ito sa buong buhay ko. Dumulas ang salamin ko sa pagbasa habang sinisipat ko muli ang dokumento. Umaasang naglalaro lang ang liwanag ng umaga sa maliit kong bintana ng kusina. Nakalapag pa rin ang punit na sobre sa tabi ng tasa ko ng kape. Ang letterhead ng Pambansang Bangko, PB, ay malinaw at opisyal. Lahat ay mukhang lehitimo. Ang pangalan ko, ang address ko, at maging ang tila lagda ko sa ibaba. Ngunit wala akong pinirmahan. Wala akong inaplayan na utang. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ko habang tinitingnan ko ang likod ng papel. Naghahanap ng paliwanag, ng fine print na magbibigay katuturan sa bangungot na ito. Ang petsa ng pag-apruba ng utang ay Marso 1, 2025. 2 linggo lang ang nakalipas. Ang buwan ng bayad na 600,000 ay overdue na. Kailangan ko ng sagot. Mas mabigat kaysa karaniwan ang telepono habang dinadial ko ang customer service number sa itaas ng statement. Bawat ring ay umaalingaw-ngaw sa tahimik kong apartment. Pinapalaki ang buhol sa sikmura ko. Pambansang Bangko Customer Service. Ito po si Ate Jenny. Paano ko po kayo matutulungan ngayon? Opo, tumatawag ako tungkol sa isang utang na lumabas sa aking account. Ricardo de la Cruz, account na nagtatapos sa 4729. Sige po, Mr. de la Cruz. Kukunin ko lang po ang inyong file. Nakita ko po, ang personal loan para sa 10 milyon ay naaprubahan noong Marso 1. Mayroon po ba kayong partikular na kailangan ng tulong? Tila umikot ang silid. May mali yata. Hindi ko kailanman inapply ang utang na ito. Isang paghinto. Sir, nakita ko po na ang aplikasyon ay isinumayte online gamit ang inyong social security number at digital signature verification. Ang pondo ay idineposito sa inyong checking account noong Marso 2. Imposible yan! Basag ang boses ko. Hindi ako nakatanggap ng anumang deposito. Ang balanse ng account ko ay hindi nagbabago sa loob ng ilang buwan. Titingnan ko lang po ang iba, ay nakita ko na po. Ang pondo ay inilipat sa isang joint account holder noong araw ding iyon, Bong de la Cruz. Ang pangalan ng anak ko ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Mas hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Ang mga buko ko ay namuti laban sa itim na plastik. Mr. de la Cruz, nandoon pa po ba kayo? Opo, bulong ko. Maaari mo bang sabihin pa sa akin ang tungkol sa paglilipat na ito? Ang buong halaga ng utang ay inilipat sa personal account ni Mr. Bong de la Cruz sa loob ng ilang oras pagkatapos ng deposito. Nakalista siya bilang authorized user sa inyong account mula pa noong, tingnan ko, 5 taon na ang nakalipas nang idinagdag ninyo siya para sa mga emergency. Pakiramdam ko, sumasara ang mga dingding ng maliit kong apartment. Si Bong ay may access sa account ko para lang sa mga emergency. Nagtiwala ako sa kanya ng buo. Idinagdag ko siya pagkatapos mamatay ng kanyang ina para makatulong siya sa pagbabangko ko kung sakaling magkasakit ako. Sir, ayos lang po ba ang lahat? Kailangan po ba nating mag-ulat ng fraudulent activity, panloloko? Natuyo ang lalamunan ko. Fraudulent activity. Ang sarili kong anak ay nagnakaw sa akin, peke ang pirma ko, kumuha ng napakalaking utang sa pangalan ko. 10 milyon na hinding-hindi ko mababayaran sa maliit kong pensyon.
Mr. De La Cruz, kailangan ko muna kayong tawagan ulit. Ibinaba ko ang telepono bago siya makasagot. Nanginginig ang kamay ko habang inilalapag ito. Ang katahimikan sa apartment ko ay nakakabingi na ngayon. Nabasag lamang ng tiktak ng lumang orasan sa dingding ng kusina ko. Pinagtaksilan ako ni Bong. Ang sarili kong anak ay tumingin sa matanda niyang ama at nakita lang ay pagkakataon para magnakaw. Ang katotohanang iyon ay nag-aapoy sa dibdib ko. Isang pinaghalong sakit ng puso at galit na hindi ko naramdaman mula pa noong namatay ang kanyang ina. Tinitigan ko ulit ang dokumento ng utang, ang peking lagda na kamukhang-kamukha ng akin. Nagpractice siya, nagplano, at ginawa ito ng may malamig na pagiging tumpak. Habang nag-aalala ako kung paano pagkakasyahin ang pensyon ko, nagpaplano siyang sirain ang seguridad ko sa pananalapi. Ang galit ay nagsimulang mag-umpisa, nagsimula bilang maliit na apoy at lumaki ng mas malaki. 37 taon ng pagsuporta sa kanya, pagtulong sa kanya sa kolehiyo, pagligtas sa kanya sa bawat pagkakamali sa pananalapi. At ito ang paraan ng pagbayad niya sa akin. Tumayo ako ng dahan-dahan, hindi matatag ang mga binti, at naglakad sa bintana. Sa labas, ang lungsod ng Cebu ay mukhang pareho lang. Tahimik na mga kalye, simpleng mga bahay, ordinaryong mga tao na nabubuhay ng ordinaryong buhay. Ngunit ang mundo ko ay nawasak ng lubusan. Ang 27 minutong biyahe papunta sa bahay ni Bong ay parang oras. Bawat traffic light ay nagbigay sa akin ng mas maraming oras para insayohin ang sasabihin ko, para isipin ang mukha niya kapag hinarap ko siya ng katotohanan. Ang lumakong Honda ay nahirapan umakyat sa burol patungo sa isang eksklusibong subdibisyon, kung saan nakatira ang anak ko sa isang lugar na hindi ko kailanman kayang bilhin. Ang bahay niya ay nasa likod ng perpektong inayos na damuhan na may profesional na landscaping at isang circular driveway. 2 kotse ang nakaparada, isang bagong BMW at mukhang isang Mercedes SUV, parehong mas mahal kaysa sa taunang pensyon ko. Nagpark ako sa kalye at naglakad sa stone pathway. Nakatiklop ang dokumento ng utang sa bulsa ng jacket ko. Ang doorbell ay tumunog ng mamahaling melodiya na umalingaw-ngaw sa tila malaking foyer. Dad, anong ginagawa mo rito? Dapat tumawag ka muna. Bungad ni Bong pagbukas ng pinto. Kailangan nating mag-usap. Lumampas ako sa kanya papasok ng bahay nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Ang mamahaling hardwood floors ay nakalatag sa ilalim ng aking mga paa, patungo sa isang living room na mukhang galing sa isang magasin. Floor-to-ceiling windows, leather furniture, sining na mukhang mahalaga talaga. Hindi ito ang simpleng pamumuhay ng isang taong living paycheck to paycheck. Dahan-dahang isinara ni Bong ang pinto, ang mukha niya ay nagpapakita na ng kaba. Ayos lang ba ang lahat? Mukhang galit ka. May natanggap akong kawili-wiling mail ngayon. Ipinakita ko ang bank statement. Pinanood ang mata niya na tumuon sa opisyal na letterhead. Paki-explain ito? Agad siyang namutla. Dad, hindi ko alam kung ano yan. 10 milyon, Bong. Isang utang na hindi ko in-apply kasama ang isang lagda na kamukhang-kamukha ng akin. Ipinakita ko ang papel malapit sa mukha niya. Kinumpirma ng bangko na ang pondo ay direktang pumasok sa account mo sa loob ng ilang oras. May pagkakamali siguro. Nagkakamali ang mga bangko, alam mo yan. Ngunit mas alam ko ang mga bangko kaysa sa inaakala niya. 37 na taon ng pagtatrabaho sa mga dokumento ng utang, signature verification, fraud detection protocols. Ang kaba niya habang patuloy siyang sumusulyap sa hagdanan, ang pawis na namumuo sa noo niya sa kabila ng malamig na air conditioning. Tigilan mo na ang pagsisinungaling sa akin. Ang boses ko ay lumabas ng mas matigas kaysa sa gusto ko. Nakausap ko ang customer service. Kinumpirma nila na nakalista ka bilang emergency contact na may account access. Pekeng lagda ko ang ginamit mo at ninakaw mo ang P10 milyon. Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin. Sa wakas, bumagsak ang balikat niya sa pagkatalo. Dad, kailangan mong intindihin. Si Emilita ay may mga inaasahan. Sanay siya sa isang partikular na pamumuhay at hindi ko siya kayang biguin. Palagi mong sinasabi na pamilya muna, di ba? Alam kong gusto mong tumulong kung kaya mo lang.
Tumulong? Ang salita ay lumabas na halos pabulong. Hindi ito tulong, Bong. Ito ay pagnanakaw. Ito ay fraud. Ito ay pagsira sa financial security ng iyong ama. Pero hindi mo naman ginagamit ang pera na iyon, Dad. Napakasimple ng buhay mo at si Emelita ay kailangan… Bong, ano ang ingay na yan? Lumabas si Emelita sa tuktok ng hagdanan na parang nagmamadaling pumasok. Designer workout clothes na mas mahal pa yata sa buwan ng renta ko. Perpektong ayos ng buhok. Alahas na sumasalamin sa liwanag ng umaga na pumapasok sa mamahaling mga bintana. Dahan-dahan siyang bumaba. Tinitingnan ang eksena ng may halatang inis. Ay Ricardo, nandito ka pala. Ang tono niya ay nagpapahiwatig na ako ay isang bagay na hindi kaaya-aya na nakita niya sa kanyang sapatos. Emelita, tumango ako ng matigas. Pinag-uusapan lang namin ng asawa mo ang tungkol sa isang utang na kinuha niya sa pangalan ko. Nakarating siya sa ilalim ng hagdanan at tumayo sa tabi ni Bong. Ang braso niya ay dumulas sa braso nito sa isang mapag-angkin na kilos. Ricardo, honestly nag-iingay ka sa wala. Malapit ka na ring mamatay, kaya para saan pa ang pera na iyan? Ang mga salita ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Tumayo ako roon, nakatitig sa babaeng ito na walang awang binaliwala ang natitira kong mga taon bilang walang halaga, na tumingin sa akin at nakita lang ay hadlang sa kanyang kaginhawaan. Ang mukha ni Bong ay nagpakita ng pagkagulat sa pagiging prangka ng kanyang asawa, ngunit hindi siya sumalungat, hindi niya ako ipinagtanggol, hindi man lang siya mukhang nahihiya. Isang bagay na malamig ang nanirahan sa dibdib ko, pumalit sa mainit na galit na dinala ko rito. Nagnakaw sila sa akin, nagsinungaling sa akin, at ngayon ay binaliwala ang mismong pag-iral ko bilang abala. Maingat kong tinitiklop ang dokumento ng utang at ibinalik sa bulsa ko. Nang tumingala ako, pareho silang nakatingin sa akin nang may pagod ng mga taong biglang napagtanto na baka sumobra na sila. Tama ka, Emelita. Ang boses ko ay lumabas ng kalmado, halos kaaya-aya. Siguro hindi na nga marami ang natitira kong taon. Umayos si Bong, kumukuha ng kumpiyansa mula sa kalupitan ng kanyang asawa. Dad, kailangan mong maintindihan ang isang bagay dito. Pinalaki mo ako para umasa ng suporta mula sa pamilya. Iyan ang ginagawa ng mga magulang. Pinanood ko siyang maglakad sa mamahaling hardwood floors nila. Kumakaway ang mga kamay na hindi kailanman nakaranas ng tunay na trabaho. Ang parehong mga kamay na pumeke sa lagda ko. Sa lahat ng taon na ipinangako mo na palagi kang nandyan para sa akin. Tandaan mo, sinabi mo na pamilya muna, anuman ang mangyari. Nagkaroon ng lakas ang boses niya sa bawat salita. Hindi ako nag-demand na ipanganak. Dad, pinili mong magkaroon ng anak. May kaakibat yan na responsibilidad. Ang mga taon ng pagbayad para sa kolehiyo niya ay mabilis na dumaan sa isip ko. Nagtatrabaho ng 2 shifts sa bangko para masakop ang kanyang mga gastos. Murang mga tanghalian para magkaroon siya ng pera para sa social activities. Ang pagmamalaki na naramdaman ko nang graduate siya. Tama si Bong, Ricardo! Lumapit si Emelita sa asawa niya, ang braso niya ay dumulas sa bewang nito, bilang senyales ng nagkakaisang paninindigan. Ang mga magulang ay nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak, hindi ang kabaligtaran. Iyan ang natural order. Natural order. Naalala ko ang mga gastos sa kasal, 800,000 na ipinilit kong ibigay mula sa retirement savings ko dahil kailangan ni Emelita ang perpektong venue, perpektong damit, perpektong reception. Nag-ulam lang ako ng sabaw at sandwich sa loob ng ilang buwan pagkatapos. Masiglang tumango si Bong sa suporta ng asawa. Eksakto. At honestly, Dad, dapat magpasalamat ka pa nga dahil binibigyan ka namin ng pagkakataong ito. Ilang pensyonado ang nakakaramdam na sila ay useful, na alam nilang ang pera nila ay gumagawa ng tunay na kaibahan sa kaligayahan ng kanilang pamilya. Ang down payment ng bahay ay bumalik sa akin ng may matinding kalinawan. 1.8 milyon, halos kalahati ng savings ko noon. Tinawag ito ni Bong na temporary loan na alam naming pareho na hindi na ibabalik. Pinili ni Emelita ang subdibisyon, ang upgraded kitchen, ang master bathroom na may marble fixtures. Napakasimple ng buhay mo, Dad.
patuloy ni Bong, umiinit sa kanyang tema. Ang liit ng apartment na, yan nagmamaneho ka ng lumang kotse. Ano pa ang kailangan mo ng pera? Si Emilita at ako. May appearances kaming dapat panatilihin, social obligations. Inaasahan ng mga business colleagues ko ang isang particular na pamumuhay. Anong business colleagues? Ang tanong ay nabuo sa isip ko, ngunit hindi ko binigkas. Sa halip, pinakinggan ko ang anak ko na binago ang kasaysayan, ipinipinta ang pagnanakaw niya bilang kabutihang loob, ang krimen niya bilang kabaitan. Ang totoo, Dad, may utang ka sa akin nito. Pagkatapos ng lahat ng taon na sinabi mo sa akin na ako ay espesyal, na nararapat ako sa pinakamahusay, na palagi mo akong aalagaan. Well, narito ang pagkakataon mo para patunayan iyon. Ngumiti si Emilita, ang ekspresyon ay matalas na parang basag na salamin. Bukod pa rito, Ricardo, sa edad mo, ano ba ang pera kumpara sa pagkaalam na nakatulong ka sa tagumpay ng anak mo? Hindi mo yan madadala sa langit. Kasama ang nauna niyang komento tungkol sa papalapit kong kamatayan, ang mensahe ay napakalinaw. Naghihintay sila na mamatay ako, umaasa dito, nagpaplano sa paligid nito. Naalala ko ang emergency fund na pinanatili ko sa loob ng maraming taon. Ang perang inilaan ko para sa hindi inaasahang gastusin sa medisina, para sa posibilidad na mangailangan ako ng pangangalaga sa mga huling taon ko. Ninakaw nila ang seguridad ko, ang kapayapaan ng isip ko, ang kakayahan kong tumanda ng may dignidad. Hindi kami humihingi ng kawanggawa rito, sabi ni Bong. Ang tono niya ay halos naging mapagbigay. Hinihiling namin na maging ang ama ka na palagi mong sinasabi na gusto mong maging ang taong uunahin ng pamilya. Ang manipulasyon ay napakakumpleto. Napaka-perpekto ang pagkakagawa, kaya't halos hinangaan ko ang sining nito. Kinuha nila ang pagmamahal ko para sa aking anak at ginawa itong sandata laban sa akin. Ginamit ang sarili kong mga salita, ang sarili kong mga halaga para bigyang katwiran ang kanilang pagtataksil. Tumigil si Bong sa paglalakad at tumingin ng direkta sa akin. Kaya, ano ang mapagdesisyonan mo, Dad? Suportahan mo ba ang pamilya mo o magiging makasarili ka sa pera na hindi mo naman kailangan? Lalong lumawak ang ngiti ni Emilita. Sigurado akong gagawin ni Ricardo ang tamang pagpipilian, hindi ba Ricardo? Tiningnan ko silang dalawa, ang anak ko at ang kanyang asawa, nakatayo sa kanilang magandang bahay na puno ng muebles na binili gamit ang ninakaw na pera, nakasuot ng mga damit na binili gamit ang fraudulent loans, nabubuhay ng buhay na itinayo sa pundasyon ng sinira kong financial security. Isang bagay ang nanirahan ng malalim sa dibdib ko, malamig at pangwakas tulad ng yelo sa taglamig. Dinala ng Lunes ng umaga ang 3 sobre mula sa pambansang bangko, PB. Bawat isa ay mas apurahan kaysa sa nauna. Umupo ako sa mesa ko sa kusina kasama ang salamin ko sa pagbasa at kape ko sa umaga. Inilalatag ang mga dokumento na parang isang general na nagre-review ng mga plano sa labanan. Default notice, collection procedures, foreclosure warning. Ang katapusan ng linggo ay tahimik, masyadong tahimik. Ginugol ko ang Sabado at Linggo sa pag-ulit ng mga salita ni Bong, ang malupit na ngiti ni Emilita, ang kaswal na paraan ng pagbabaliwala nila sa natitira kong mga taon bilang walang halaga. Ngunit nag-iisip din ako na parang isang banker, sinuri ang sitwasyon gamit ang 40 taon ng propesyonal na karanasan. Ngayon gumagawa ng hakbang ang bangko, eksakto tulad ng inaasahan ko. Ang pagkabigo na ayusin ang default sa loob ng 30 araw ay magre-resulta sa pagpapabilis ng buong balanse ng utang at pagsisimula ng foreclosure proceedings. Ang legal na wika ay pamilyar. Halos nakakaaliw sa pagiging tumpak nito. Ako mismo ang sumulat ng katulad ng mga notice noong ako ang nasa likod ng desk. Buwan ng bayad na 600,000 sa pensyon na 66,000. Ang matematika ay brutal at simple. Alas 9:30, naglakad ako ng 6 na blocks papunta sa pambansang bangko. Ang parehong gusali kung saan ako nagtrabaho sa halos buong buhay ko. Kung saan ako binigyan ng retirement party ng mga kasamahan ko, 3 taon lang ang nakalipas. Ang lobby ay mukhang mas maliit kaysa sa naalala ko, ngunit ang marble floors ay umalingaw-ngaw pa rin sa parehong paraan. Mr. De La Cruz. Ang opisina ng branch manager ay pamilyar, bagaman si Manang Margarita Wells ay 2 taon pa lang doon.
Ikinalulungkot ko na nagkikita tayo sa ilalim ng mga pangyayaring ito. Propesyonal na kagandahang loob na hinaluan ng pagpapatupad ng patakaran. Nakilala ko agad ang tono. Manang Margarita, kailangan kong intindihin ang mga opsyon ko rito. May 40 taon akong karanasan sa pagbabangko, kaya pakiusap, magsalita ka ng prangka. Ano ba talaga ang tinitingnan natin? Inilagay ko ang mga dokumento sa desk niya. Sinuri niya ang file ng may kasanayan. Ang utang ay maayos na naisakatuparan gamit ang lagda mo bilang co-signer. Ang pangunahing nangutang, ang anak mo, ay hindi nagbayad at hindi tumugon sa aming mga pagtatangkang makipag-ugnayan. At ang pananagutan ko, buo at kumpleto. Bilang co-signer, ikaw ang responsable para sa buong balanse anuman ang mga pangyayari. Ang boses niya ay may dalang tunay na simpatiya. Naiintindihan ko na mahirap ito, lalo na dahil sa sitwasyon ng pamilya. Family situation. Napakalinis na parirala para sa pagtataksil at pagnanakaw. Paano ang fraud allegations? Ang signature verification? Hinalungkat ni Manang Margarita ang isang bagay sa kanyang computer screen. Ang proseso namin ng verification ay sinunod ng tama. Ang lagda ay tumutugma sa aming mga sample at ang aplikasyon ay isinumite gamit ang tamang dokumentasyon. Siyempre. Si Bong ay may 5 taon ng pag-iensayo sa pagpeke ng lagda ko sa mas maliliit na dokumento. Nang sinubukan niya ang masterpiece na ito, napaperpekto na niya ang teknik. Kaya, ang mga option ko ay pagbayad o foreclosure. Sa esensya, oo. Maaari kang maghabla ng kasong sibil laban sa pangunahing nangutang, ngunit hindi nito aalisin ang obligasyon mo sa bangko. Civil action laban sa sarili kong anak. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin. Naglakad ako pa uwi ng dahan-dahan. Kinuha ang mahabang ruta na lampas sa Riverfront Park. Ang ilog ng Cebu ay patuloy na gumagalaw pasilangan, walang pakialam sa problema ng tao. Pagdating ko sa apartment ko, nakagawa na ako ng desisyon. Tinawagan ko ang bahay ni Bong. Sumagot si Emilita sa pangatlong ring. Ay, hello Ricardo? Ang ice crystals ay maaaring nabuo sa kanyang mga salita. Hindi available si Bong. Emilita, sinisimulan na ng bangko ang foreclosure proceedings. Kailangan ko siyang makausap. Hold on. Ang telepono ay kumalabog laban sa isang bagay na matigas. Ang boses ni Bong ay dumating pagkatapos ng ilang minuto. Dad, napag-usapan na natin ito. Problema mo na yan ngayon. Bong, makinig ka sa akin ng maingat. Kung hindi ka magsisimulang magbayad, mawawalan ako ng bahay. Mapupunta ako sa kalye. Well, sana inisip mo yan bago ka nagalit ng husto tungkol sa pagtulong ng pamilya sa pamilya. Namatay ang linya. Umupo ako sa upuan ko ng matagal. Nakatitig sa mga dokumento ng utang na nakakalat sa coffee table ko. Nabigo ang mga conventional solution. Susundin ng bangko ang procedure. Patuloy na babalewalain ni Bong ang responsibilidad. Patuloy na gagastusin ni Emilita ang ninakaw na pera sa designer clothes at luxury cars. Ngunit mayroon akong isang bagay na hindi nila inaasahan. 40 taon ng pag-intindi kung paano talaga gumagana ang mga institusyong pinansyal. Kaalaman sa mga system, procedure, at higit sa lahat, mga tao. Nagring ang telepono. Si Manang Margarita Wells mula sa bangko. Mr. De La Cruz, gusto ko lang ipaalam sa inyo na nag-schedule kami ng pulong sa aming legal department para sa susunod na linggo. Sa tingin ko, dapat ay handa kayo. Salamat, Manang Margarita. Na-appreciate ko ang courtesy. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, kinuha ko ang isang dilaw na legal pad at nagsimulang magsulat ng mga note. Hindi tungkol sa mga plano sa pagbabayad o legal na depensa. Ang mga iyon ay walang saysay na ngayon. Sa halip, nagsimula akong isulat ang lahat ng alam ko tungkol sa buhay ng anak ko, mga ugali ng asawa niya, ang kanilang finances, ang kanilang mga vulnerability. Ang umaga ng Miyerkules ay natagpuan ako sa mesa ko sa kusina kasama ang isang tasa ng kape at ang luma kong address book. Ang balat na takip ay makinis na sa 40 taon ng professional networking. Ang dilaw na legal pad mula noong Lunes ng gabi ay natatakpan ng mga pangalan, phone numbers, at maingat na iginuhit na mga koneksyon sa pagitan ng mga tao
na maaaring makatulong sa akin na intindihin kung ano talaga ang ginawa ni Bong. Sumagot si Ate Elizabeth Dunn sa pangalawang ring. Ricardo de la Cruz, well, ito ay isang kaaya-ayang sorpresa. Kumusta ang retirement? Ate Elizabeth, kailangan ko talagang humingi ng pabor sa iyo. Maaari ba tayong magkita para magkape ngayong umaga? Mayroon akong ilang tanong tungkol sa credit applications. Nagsuggest siya ng isang lugar sa sentro ng bayan, neutral territory, kung saan maaari kaming magsalita ng malaya. Pag-abot ng 10:30, nakaupo ako sa tapat ng babae na nagsimula bilang teller noong ako ay loan officer pa. Pareho kaming may uban na ngayon, ngunit matalas pa rin. Kaya, ano ang bumabagabag sa iyo, Ricardo? Ipinasa ko ang isang kopya ng loan application ni Bong sa maliit na mesa. Ang anak ko ay nag-apply para sa isang utang gamit ako bilang co-signer. Hindi ko kailanman pinirmahan ang dokumentong ito. Pinag-aralan ni Ate Elizabeth ang paperwork ng may kasanayan. Ang lagda ay mukhang consistent sa aming mga sample. Pero Ricardo, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang anak mo ay nag-apply dito sa Rizal Bank ng ilang beses sa nakalipas na taon. Isang bagay na malamig ang nanirahan sa sikmura ko. Ilang beses? 3 aplikasyon. Lahat ay ginagamit ka bilang reference o potensyal na co-signer. Tinanggihan namin sila dahil sa mga inconsistency sa dokumentasyon. Yumuko siya, binaba ang boses niya. Ang aming handwriting analysis ay nag-flag ng ilang concern tungkol sa signature authenticity. Multiple banks, multiple applications. Hindi ito isang desperadong one-time crime. Ito ay sistematikong fraud. Ate Elizabeth, kailangan kong intindihin ang lawak nito. Sino pa ang nilapitan niya? Kinuha niya ang cellphone niya at nag-scroll sa isang bagay. Maaari akong tumawag sa loob ng legal boundaries. Bigyan mo ako hanggang mamayang hapon. Pag-abot ng 3:30, nakaupo ako sa opisina ni Tommy Rodriguez sa Inland Empire Credit Union. Si Tommy ay nagtrabaho sa fraud investigation sa loob ng 15 taon bago lumipat sa credit analysis at lalong naging seryoso ang mukha niya habang sinuri niya ang mga dokumento na dinala ko. Ricardo, ang nakikita ko rito ay fit sa pattern na sinusubaybayan namin sa iba't ibang institusyon. Ipinakita niya ang computer screen niya sa akin. Ang mga credit report na ito ay nagpapakita ng mga aplikasyon sa 4 na magkakaibang bangko sa nakalipas na 18 buwan. 4 na bangko. Ang pen ko ay patuloy na gumalaw sa legal pad, nagre-record ng mga petsa, halaga, institusyon, malinaw ang pattern. Nagpractice si Bong, pinipino ang teknik niya, nagtatayo para sa malaking puntos. Ang mga halaga ay tumataas, patuloy ni Tommy tumuturo sa mga particular na entry. Maliit na personal loans sa una, pagkatapos ay home equity lines. Sa wakas, ang malaking signature loan na natuloy sa pambansang bangko. Ano ang kabuuang exposure? Gumagalaw ang mga daliri ni Tommy sa kanyang calculator. Kasama ang utang na pananagutan mo, halos 15 milyon sa mga aplikasyon, mga piri milyon sa mas maliliit na utang na talagang funded. P15 milyon. Hindi lang ako ninakawan ni Bong. Sinubukan niyang magnakaw mula sa mga bangko sa buong silangang bahagi ng Pilipinas, ginagamit ang identity ko bilang susi niya sa vault. Tommy, ano ang bubuo sa pinakamalakas na kaso para sa prosekusyon? Pattern evidence. Multiple institutions, tumataas na halaga, isang malinaw na layunin na manloko. Nagprint siya ng ilang pahina ng credit reports at ibinigay sa akin. Ang mga dokumentong ito ay nagpapakita ng sistematikong identity theft na sumasaklaw sa higit sa 1 taon. Nagmaneho ako pauwi ng may Manila folder na puno ng ebidensya na nagpinta ng isang larawan na nagsisimula pa lang akong intindihin. Hindi lang isang lagda ang pineke ni Bong. Nagtayo siya ng isang buong criminal enterprise sa paligid ng pagnanakaw ng identity ko. Ang utang na natuklasan ko ay ang matagumpay na culmination lang ng buwan ng sinubukang fraud. Noong gabing iyon, inayos ko ang lahat ayon sa chronological order. Mga aplikasyon na tinanggihan dahil sa kahina-hinalang lagda. Maliit na mga utang na naaprubahan bago naging kahina-hinala ang mga bangko. Ang tumataas na pattern na humantong sa 10 milyon na punto sa dating pinagtatrabahuhan ko.
Ngunit may isang bagay ang bumabagabag sa akin habang sinuri ko ang mga credit report. Ilang aplikasyon ang nagpakita ng isang co-applicant na hindi ko nakilala. Isang taong nagngangalang Marco Ramos na may address na hindi ko alam, ngunit ang lagda ay mukhang kamukha ng sulat kamay ni Emelita. Nagring ang telepono ko, si Ate Elizabeth Dunn. Ricardo, ginawa ko ang mga tawag na iyon. Kailangan mong malaman ang isang bagay tungkol sa manugang mo. Si Emelita de la Cruz ay masyadong busy sa ilang bangko sa paligid ng bayan. Kinuha ko ang pen ko at nagbukas sa isang fresh page sa legal pad. Ang umaga ng Biyernes alas 11, nagpark ako ng 3 blocks mula sa bahay ni Bong gamit ang isang thermos ng kape at ang luma kong digital camera. Ang tawag sa telepono ni Manang Margarita ay nagbigay sa akin ng eksakto kung ano ang kailangan ko. Specific information tungkol sa mga aktibidad ni Emelita sa multiple banks, palaging kasama ang isang taong nagngangalang Marco Ramos. Ang parehong Marco Ramos na ang lagda ay lumabas sa ilang loan application na ang sulat kamay ay mukhang kamukha ng kay Emelita. Ginugol ko ang Huwebes ng gabi sa pagpaplano ng surveillance na ito tulad ng anumang iba pang investigasyon sa pagbabangko. Rota, timing, equipment, check. 40 taon ng methodical thinking ay hindi nawawala dahil lang ang mga subject ay pamilya. Lumabas si Emelita sa bahay alas 11:47. Nagmaneho siya ng Mercedes, ang binili gamit ang ninakaw na pera, patungo sa upscale shopping district malapit sa sentro ng bayan. Unang stop, isang mamahaling department store. Pinanood ko mula sa food court habang sinusuri niya ang mga men's watches sa jewelry department. Mamahaling mga relo, ang sales associate ay tila kilala siya ng mabuti, naglalabas ng mga piraso mula sa likod. Malinaw na sanay sa seryosong pagbili. Pumili siya ng isang Tag Heuer watch. Ang price tag na nakikita sa zoom lens ng camera ko ay nagpakita ng 120,000, halos doble ng buwan ng kita ko. Kaswal na ginastos para sa isang taong tiyak na hindi ang asawa niya. Si Bong ay nagsusuot ng murang digital watch na pag-aari niya sa loob ng maraming taon. Idinokumento ko ang bawat pagbili gamit ang mga litrato. Si Emelita sa register, credit cards sa kamay, mga bag na inilalagay sa Mercedes, pera na dapat ay nagbabayad ng mortgage ko, na bago sa mga regalo para sa kanyang lover. Alas 2:30, nagmaneho siya sa isang eksklusibong Italian restaurant sa downtown. Ipinosisyon ko ang sarili ko sa kabilang kalye na may malinaw na view sa malalaking bintana. Naghihintay na siya sa isang corner table, mid-30s, maayos manamit, conventionally handsome sa paraan na malamang ay nakakaakit sa mga babaeng tulad ni Emelita. Nang lumapit siya, tumayo siya at hinalikan siya. Hindi ang magalang na halik ng mga kaibigan, kundi ang intimate na yakap ng mga magkasintahan. Ang pagtatanghal ng regalo ay theatrical. Nagpakita siya ng show ng relo. Ikinabit ito sa pulso ni Marco Ramos habang hinahangaan nito ang mamahaling bigat nito. Kinunan ng kamera ko ang lahat sa bintana ng restaurant. Ang kanilang intimate conversation, ang mga kamay niya sa mukha nito, ang paraan ng pagyuko niya rito nang bumulong ito ng isang bagay na nagpatawa sa kanya. Hindi ito isang kaswal na affair. Ito ay isang full relationship na funded ng buo ng ninakaw na pera. Ang relo na ito ay mas mahal kaysa sa kinikita ng karamihan sa mga tao sa loob ng ilang buwan. Narinig ko siyang sinabi nang lumabas sila pagkatapos ng kanilang pagkain. Ang boses niya ay may dalang parehong mayabang na kumpiyansa na ipinakita niya sa living room ni Bong. Ang tugon niya ay nagpapahiwatig din. Masyado mo akong sinisira pero hindi ako nagrereklamo tungkol sa lifestyle upgrade. Lifestyle upgrade. Ang life savings ko ay nabago sa luho ng ibang lalaki. Lumipat sila sa hotel bar sa isang marangyang hotel kung saan nag-order siya ng champagne na nagkakahalaga ng 2,000 bawat baso. Umupo ako sa lobby na may pahayagan, sapat na malapit para obserbahan, sapat na malayo para manatiling hindi nakikita. Ang pamilya ng asawa ko ay hinding-hindi malalaman kung saan talaga napupunta ang pera na ito, sabi ni Emelita. Itinaas ang baso niya sa tila toast sa kanilang panlilinlang. Si Marco Ramos, dahil siya si Marco Ramos mula sa loan applications, ay nag-clink ng baso sa kanya. Sa financial freedom at sa mga bobong lalaki,
na ginagawang posible ito. Kumuha ako ng isa pang panghuling litrato nila nang magkasama. Ang wedding ring ni Emilita ay malinaw na nakikita habang hinahaplos niya ang mukha ng kanyang lover. Habang nagmamaneho pa uwi, sinuri ko ang ebidensya. Banking fraud sa multiple institutions, identity theft na sumasaklaw sa 18 na buwan, at ngayon ang perpektong capstone. Ginagamit ng asawa ni Bong ang ninakaw na pera para punduhan ang isang detalyadong affair sa ibang lalaki. Inakala ni Bong na nanalo siya nang ibaba niya ang telepono sa akin. Naniniwala si Emilita na tatahimik ako sa kanyang malupit na mga salita tungkol sa aking kamatayan. Wala silang ideya na habang ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay, nagtatayo ako ng kaso na sisira sa kanilang dalawa. Ngunit hindi na ito tungkol sa legal na prosekusyon, ito ay tungkol sa isang bagay na mas personal, mas kasiyasya. Ang umaga ng Lunes, ikinalat ko ang bawat piraso ng ebidensya sa mesa ko sa kusina na parang mga piraso ng isang komplikadong puzzle. Mga dokumento ng bangko, credit reports, surveillance photographs, contact information mula sa luma kong address book. Hindi lang ako ang biktima ni Bong, sigurado ako rito. Sinagot ni Aling Lydia Martinez ang telepono sa unang ring. Ang boses niya ay mahigpit sa stress na agad kong nakilala. Siya ang kapitbahay ni Bong sa loob ng 5 taon, isang byuda na nabubuhay sa social security na somehow ay nasangkot sa web of lies ng anak ko. Ricardo, marami nang sinabi sa akin si Bong tungkol sa iyo. Kumusta ka na? Sabi niya, nagkakasakit ka raw. Health issues? Isa pang kasinungalingan, isa pang manipulasyon. Aling Lydia, maayos ako, pero kailangan kitang tanungin ng isang bagay na mahalaga. Mayroon ka bang anumang financial dealings kay Bong kamakailan? Ang katahimikan ay humaba ng sapat para kumpirmahin ang hinala ko. Maaari ba tayong magkita para magkape ngayong umaga? Sa tingin ko, kailangan nating i-compare ang mga note. Sa maliit na cafe sa bayan, mahigpit na hinawakan ni Aling Lydia ang purse niya na parang shield habang ipinapakita ko sa kanya ang mga dokumento ng utang. Ang mukha niya ay dumaan sa parehong progresyon na naranasan ko. Pagkalito, pagkilala, pagkatapos ay nag-aapoy na galit. Sabi niya, may sakit ka raw at kailangan mo ng tulong pero masyado kang mapagmataas para humingi ng direkta. Sabi niya, kung co-signer ako ng utang sa kotse niya, gagamitin niya ang pera para bayaran ang medical bills mo. Magkano, Aling Lydia? 800,000. Kinuha ang kotse noong nakaraang buwan at ngayon sinasabi nila na utang ko ang buong balanse. Bahagyang nabasag ang boses niya. Nagtiwala ako sa kanya dahil siya ang anak mo. Ginugol namin ang 1 oras sa pag-iingat ng mga kwento, ang parehong manipulation tactics, ang parehong peking emergency, ang parehong pagsasamantala sa tiwala at koneksyon ng pamilya. Nagbigay si Aling Lydia ng 3 pang pangalan, iba pang mga tao na nilapitan ni Bong ng katulad na mga kwento. Pag-abot ng Martes ng hapon, nakaupo ako sa law office ni Attorney Patricia Stone, isang fraud prosecutor na umalis sa District Attorney's Office para i-handle ang mga kaso na eksakto tulad nito. Ang conference table ay natatakpan ng dokumentasyon mula sa 5 magkakaibang biktima. Mr. De La Cruz, sa 20 taon ng fraud prosecution, bihirang-bihira akong makakita ng kasong ganito kadokumentado. Sinuri niya ang mga litrato mula sa shopping spree ni Emilita, ang banking records, ang testimonya mula sa multiple victims. Ang background mo sa pagbabangko ay makikita sa bawat detalye. Ano ang mga option namin? Ang criminal fraud charges ay halos sigurado sa ebidensya na ito. Ngunit mas interesado ako sa potensyal ng civil recovery. Kinuha niya ang isang calculator. Kung maipapakita namin ang isang pattern ng sistematikong fraud sa multiple victims, maaari kaming humingi ng asset forfeiture, wage garnishment, at buong restitution. Asset forfeiture, ibig sabihin, ang bahay ni Bong, ang alahas ni Emilita, ang mamahaling regalo ni Marco, lahat ng binili gamit ang ninakaw na pera ay maaaring kumpiskahin at ibenta para bayaran ang mga biktima. Ang susi ay coordination, patuloy ni Attorney Patricia. Ang mga individual na kaso ay mahina, ngunit ang kolektibong ebidensya ay lumilikha ng isang napakalaking narrative ng sadyang criminal enterprise.
Ang gabi ng Miyerkules ay natagpuan kami sa isang community center meeting room. 7 biktima, edad na mula 35 hanggang 78. Bawat isa ay kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng sistematikong panlilinlang ni Bong. Si Katomi ang dating kasamahan ko na nagpahiram kay Bong ng 250,000 para sa isang pekeng emergency. Si Sarah Williams na naggarantiya sa apartment lease ni Bong at ngayon ay nahaharap sa eviction proceedings. Tumayo ako sa isang whiteboard na nag-oorganisa ng timeline tulad ng anumang banking project na na-manage ko. Ang nakikita natin dito ay hindi random financial irresponsibility. Paliwanag ko, tumuturo sa mga petsa at halaga. Ito ay isang kinakalkula na criminal enterprise na sumasaklaw sa 3 taon at tinatarget ang specific demographics, matatandang kapitbahay, kaibigan ng pamilya, professional contacts na nagtiwala sa apelyido ng De La Cruz. Bawat biktima ay nagbahagi ng kanilang kwento, ang parehong mga teknik, ang parehong emosyonal na manipulasyon, ang parehong pagsasamantala sa tiwala. Sistematikong tinukoy ni Bong ang mga vulnerable na tao sa kanyang social circle at nagtayo ng mga detalyadong kasinungalingan na dinisenyo para kumuha ng pinakamataas na benepisyo sa pananalapi. Sabi niya sa akin, namamatay na raw ang tatay niya at kailangan ng experimental treatment. Sabi ni Mrs. Patterson, isang 80 na taong gulang na miyembro ng simbahan na nag-mortgage ng bahay niya para tumulong. Sabi niya, masyadong mapagmataas ang pamilya para humingi ng kawanggawa. Ang magandang bagay tungkol sa sitwasyon natin, patuloy ko, ay walang ideya si Bong at Emelita na nagkonekta tayo. Akala nila, nakikitungo sila sa mga biktima na hiwalay at talunan. Sa halip, hinaharap nila ang isang coordinated coalition na may comprehensive evidence at legal na representasyon. Tumango si Atay Sir Patricia bilang pagsang-ayon. Sa antas na ito ng dokumentasyon at testimonya ng biktima, tinitingnan namin ang federal wire fraud charges, identity theft, elder abuse, at potensyal na RICO violations kung maipapakita namin ang organized criminal enterprise. Ang enerhiya sa silid ay nagbago ng kapansin-pansin. Hindi na sila talunang mga biktima. Sila ay mga witness sa isang malaking criminal case na sinusuportahan ng napakalaking ebidensya at profesional na legal counsel. Kaya, ano ang susunod na hakbang namin? Tanong ni Katomi. Tumingin ako sa paligid ng silid sa mga mukha ng mga taong sinira ni Bong ang buhay, na ang tiwala ay ipinagtaksil niya, na ang financial security ay sinira niya para sa sarili niyang makasariling layunin. Ang hapon ng Miyerkules, 2:00 nag-ring ang telepono ko nang may apurahan na pumutol sa katahimikan ng apartment ko na parang fire alarm. Ang boses ni Bong, mahigpit at halos hindi makontrol ang takot, ay humingi ng agarang atensyon. Dad, kailangan nating mag-usap ngayon na mismo. Walang pambungad, walang pagkukunwari ng pamilyar na init. Gumagawa ka ng malaking pagkakamali sa mga taong tinatawagan mo. Kaya, alam na niya. Nagtaka ako kung gaano katagal bago makarating ang balita sa kanya sa pamamagitan ng magkakaugnay na komunidad ng pagbabangko sa Cebu. Tila, 24 oras lang ang kinailangan para matuklasan ng anak ko na natagpuan ng kanyang mga biktima ang isa't isa. Anong mga tao, Bong? Huwag ka nang maglaro sa akin. Alam ko ang ginagawa mo. Kinokolekta mo ang mga taong ito. Pinupuno mo ang kanilang ulo ng kasinungalingan tungkol sa akin. Huminto ka na ngayon. Ang banta ay malinaw ngunit hindi sinabi. Akala ni Bong ay kaya niya akong takutin pabalik sa katahimikan. Ang paraan ng pagpapatahimik niya sa akin, gamit ang malupit na mga salita ni Emelita tungkol sa aking kamatayan. Wala siyang ideya kung gaano nakabigat ang backfire ng strategy na iyon. Magkita tayo sa Romanos sa loob ng 1 oras, sabi ko ng kalmado. Maaari nating pag-usapan ito na parang matatanda. Ang Romanos ay perpekto, public, maliwanag, na may sapat na ingay sa paligid para maiwasan ang eavesdropping, ngunit tahimik na sapat para sa seryosong usapan. Higit sa lahat, pipilitin nito si Bong na maging maingat sa harap ng mga witness. Nakaupo na siya nang dumating ako, nakaposisyon sa isang corner table na nagbigay sa kanya ng view ng buong restaurant. Mga control tactics, marahil isang bagay na natutunan niya kay Emelita. Ang kanyang designer shirt at mamahaling relo, parehong binili gamit ang ninakaw na pera,
ay nagpakita ng tagumpay at kumpiyansa. Ngunit ang kanyang nakakuyom na panga at hindi mapakaling mga daliri ay nagsasabi ng ibang kwento. Akala mo, napakatalino mo. Kinokolekta mo ang mga taong ito laban sa akin. Nagsimula siya bago pa ako nakaupo. Wala kang ideya kung ano ang pinaglalaruan mo rito. Inilagay ko ang briefcase ko sa tabi ng upuan ko at sinuri ang mukha ng anak ko. Ang desperasyon ay nakasulat sa mahihigpit na linya sa paligid ng kanyang mga mata. Ang pilit na pagsalakay sa kanyang posture. Hindi ito ang kumpiyansang binata na binaliwala ang aking financial ruin 2 linggo na ang nakalipas. Hindi ako kumokolekta ng kahit sino, Bong. Nagbabahagi lang ako ng impormasyon sa mga taong nagtatanong tungkol sa kanilang sariling sitwasyon sa pananalapi. Impormasyon? Bahagyang tumaas ang boses niya. Pagkatapos ay bumaba nang naalala niya kung nasaan kami. Ibig mong sabihin kasinungalingan, mga kwento na dinisenyo para magmukha akong masama. Ang bank records ay hindi kwento, anak. Ang credit reports ay hindi kasinungalingan. Ang signature analysis ay hindi napapailalim sa interpretasyon. Isang bagay ang kumislap sa mukha niya. Nagulat na alam ko ang tungkol sa signature analysis. Mali ang pagkakaintindi niya sa mga koneksyon ng kanyang ama sa komunidad ng pagbabangko. Tulad ng mali ang pagkakaintindi niya sa lahat ng bagay tungkol sa sitwasyong ito. Lumabas si Emilita sa mesa namin na parang theatrical entrance. Suot ang parehong peking init na ipinakita niya sa kanilang living room. Ang timing niya ay masyadong perpekto para maging hindi sinasadya. Malinaw, ito ay isang coordinated strategy. Ricardo, dumulas siya sa ilalim ng upuan sa tabi ni Bong. Agad na natagpuan ng kamay niya ang braso nito sa isang kilos ng nagkakaisang suporta. Napakasaya ko na maaari na tayong mag-usap tungkol dito na parang pamilya. Pamilya? Ang salita ay parang panlilibak na nanggagaling sa isang taong gumamit ng ninakaw kong pera para bumili ng mamahaling regalo para sa kanyang lover. Tiyak na maayos natin ang isang bagay. Patuloy niya. Ang boses niya ay nakapitch para magdala ng makatuwirang pag-aalala kaysa sa desperasyon. Hindi dapat nag-aaway ang mga pamilya ng ganito, lalo na sa pera. Tama si Emilita, Dad. Lahat tayo ay nagkamali rito, ngunit maaayos natin ito. Yumuko si Bong, sinusubukang maging sinsero. Paano kung bawasan namin ang utang mo ng kalahati? Makakatulong ba yun para makapagpatuloy ang lahat? Bawasan ang utang ko? Na parang ang pera na ninakaw niya ay pag-aari niya, na parang ang pag-aalok na ibalik ang bahagi nito ay bumubuo ng pagkamapagbigay kaysa sa patuloy na pagnanakaw. Napakakawili-wili, sabi ko ng maingat. Ngunit natatakot ako na ang barko na yan ay naglayag na. May mga complication na hindi mo alam. Nagpalitan ng tingin si Bong at Emilita. Nangingisda sila para sa impormasyon. Sinusubukang alamin kung ano talaga ang alam ko at kung gaano karaming pinsala ang maaari kong gawin. Wala silang ideya na habang ipinagdiriwang nila ang kanilang pagnanakaw, nagtatayo ako ng kaso na sisira sa lahat ng itinayo nila gamit ang ninakaw na pera. Anong klaseng complications? Ang boses ni Emilita ay nagdala ng unang note ng tunay na pag-aalala na narinig ko mula sa kanya. Ngumiti ako ng magalang at tiningnan ang relo ko. Ang klase na nangangailangan ng legal expertise para maayos ng tama. Sigurado akong maiintindihan mo sa lalong madaling panahon. Ganap na dumulas ang mask ni Bong. Hindi ka maaaring seryoso tungkol sa pagpindot ng charges. Ako ang anak mo. Oo, sabi ko ng tahimik. Ikaw nga, at yun ang nagpapahirap sa ginawa mo na mas hindi mapapatawad. Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin na parang isang bangin na ilang taon na sa paggawa. Sa wakas, tumayo si Bong ng biglaan, halos matumba ang baso niya ng tubig. Hindi pa ito tapos, Dad. Wala kang ideya kung ano ang sinisimulan mo rito. Sa tingin ko may kailangan kayong makita, sabi ko ng tahimik. Kinuha ang cellphone ko. Tungkol sa kung paano talaga ginagastos ang pera ng utang na yon. Yumuko si Bong nang may kumpiyansa ng isang taong naniniwala na ang financial activities ng kanyang asawa ay lampas sa pagtuligsa. Ang ekspresyon ni Emilita ay nanatiling maingat na neutral, ngunit nahuli ko ang bahagyang paghihigpit sa paligid ng kanyang mga mata. Ang unang litrato ay pumuno sa screen ng cellphone ko nang may perpektong kalinawan. Si Emilita at Marco sa restaurant
Ang kamay nito ay humahaplos sa mukha niya habang ngumingiti siya nang may hindi mapagkakamali ang intimacy. Ganap na namuti ang mukha ni Bong. Emilita, ano ito? Sino ang lalaki na iyan? To. Sino ang... Nag-swipe ako sa susunod na imahe. Ikinabit ni Emilita ang mamahaling relo sa pulso ni Marco. Pareho silang tumatawa na parang magkasintahan na nagbabahagi ng isang pribadong biro. Pagkatapos ay isa pa. Ang mga kamay ni Emilita ay tumatakbo sa mga Italian suits na binili niya para rito. Ang wedding ring niya ay malinaw na nakikita habang hinahawakan niya ang ibang lalaki. Dito napunta ang utang mo, Bong. 120,000 para sa relo na iyan. Isa pang 80,000 para sa mga suit. Champagne sa 2,000 bawat baso habang ako ay nahaharap sa foreclosure. Ang pagkagulat ni Emilita ay tumagal ng eksaktong 3 segundo bago ang kanyang survival instincts ay nag-activate ng may surgical precision. Ricardo, nakakaawa ito. Ang boses niya ay may dalang perpektong pagkainis na hinaluan ng pag-aalala. Maliwanag na mga fake photos ito, kaya nang kahit sino ang magdoktor ng mga imahe ngayon. Tinitigan ni Bong ang phone screen, mababaw ang paghinga niya. Pero Emilita, mukhang yan ang relo mo, ang suot mo araw-araw. Honey, hindi mo ba nakikita ang nangyayari rito? Natagpuan ng kamay ni Emilita ang braso ni Bong, ang hawak niya ay banayad at nakakapanatag. Ang tatay mo ay desperado. Gumawa siya ng mga imaheng ito dahil hindi niya matanggap ang responsibilidad para sa sarili niyang sitwasyon sa pananalapi. Ako mismo ang kumuha ng mga litratong ito, sabi ko ng kalmado. Biyernes ng hapon sa restaurant, pagkatapos sa hotel bar. Ginastos ng asawa mo ang ninakaw na pera sa kanyang lover habang sinasabi sa iyo na ito ay para sa family expenses. Kumislap ang mata ni Emilita nang may kinakalkulang galit. Sinusundan mo ako, sumusunod sa akin sa paligid ng bayan na parang isang disturbed person. Tumalikod siya kay Bong. Ang boses niya ay nababasag ng may perpektong theatrical emotion. Ito ay harassment, honey. Maliwanag na nawawala na siya sa sarili niya. Tumingin si Bong sa pagitan ng telepono at ng kanyang asawa. Ang desperasyon ay nakasulat sa kanyang mga tampok. Dad, ito ay maaaring kahit sino. Hindi sapat na malinaw ang mga foto para maging sigurado. Ang mga imahe ay ganap na malinaw. Ang mukha ni Marco ay natatangi. Ang mga tampok ni Emilita ay hindi mapagkakamali. Ang mamahaling regalo ay malinaw na nakikita. Ngunit pinanood ko ang ekspresyon ng anak ko at naunawaan na ang kalinawan ay walang ibig sabihin kapag nahaharap sa isang katotohanan na masyadong nakasisira para tanggapin. Tama si Emilita, patuloy ni Bong. Ang boses niya ay nagkakaroon ng lakas habang pinipili niya ang komportabling kasinungalingan kaysa sa masakit na katotohanan. Maliwanag na dinoktor mo ang mga ito. Baliw ka, Dad. Pinilit ni Emilita ang kanyang advantage sa kasanayan ng isang master manipulator. Ricardo, naiintindihan ko na nahaharap ka sa financial pressure. Ngunit ang paggawa ng ebidensya at paggawa ng mga wild accusations ay hindi makakalutas ng kahit ano. Kailangan mo ng tulong. Ginawa niya itong tunog na pag-aalala para sa kalusugan ng isip ko kaysa sa paglilipat ng napakalaking ebidensya. Ang kanyang pagganap ay walang depekto, sapat na nasugatan na dignidad na hinaluan ng mahabaging pag-aalala para pagdudahan ni Bong kung ano ang ipinakita sa kanya ng sarili niyang mga mata. Ang pangalan ng lalaki ay Marco Ramos, sabi ko ng tahimik. Ang parehong Marco Ramos na ang lagda ay lumabas sa ilang loan application na may forged information. Nagpapatakbo ang asawa mo ng isang sistematikong fraud operation habang nagpapanatili ng isang mamahaling affair. Tigilan mo! Ang boses ni Bong ay nabasag sa tunay na pighati. Tigilan mo ang paggawa ng mga bagay tungkol kay Emilita. Siya lang ang taong tumayo sa tabi ko sa lahat ng ito. Tiningnan ko ang anak ko, talagang tiningnan siya at nakita ang isang bagay na sumira sa natitira kong pananampalataya sa family redemption. Hindi naguguluhan o nalinlang si Bong. Alam ng ilang bahagi niya ang katotohanan, nakita ang ebidensya, naunawaan kung ano talaga ang ginagawa ni Emilita. Ngunit pinili niyang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan dahil ang alternatibo ay nangangahulugang pagharap hindi lang sa pagtataksil nito, kundi sa sarili niyang kompletong kabiguan bilang isang asawa at anak. Pinanood ni Emilita ang pagkaunawa na ito
na tumawid sa mukha ko at ngumiti ng may malamig na kasiyahan. Sa tingin ko tapos na ang usapang ito, sabi niya ng mahina. Ricardo, ipagdarasal namin ang paggaling mo. Itinago ko ang cellphone ko at tumayo ng dahan-dahan, tinitingnan silang dalawa. Ang anak ko na pumili ng komportabling kasinungalingan kaysa sa nakasisirang katotohanan at ang kanyang asawa na nagpakita lang na ang bihasang manipulasyon ay maaaring magtagumpay kahit sa photographic evidence. Isang bagay ang nanirahan ng pangwakas sa dibdib ko. Tama ka, Emelita, sabi ko ng tahimik. Tapos na talaga ang usapang ito. Habang naglalakad ako patungo sa pinto ng restaurant, narinig ko ang boses ni Emelita sa likod ko na naglalalana ng mga bagong kwento, bagong paliwanag, bagong dahilan kung bakit hindi dapat kailanman paniwalaan ni Bong ang anumang maaaring sabihin ng kanyang nababagabag na ama. Ang umaga ng Huwebes, alas 9:00 sharp, umupo ako sa tapat ng desk ni Ate Patricia Stone na may 3 Manila folders na naglalaman ng pinakakomprehensibong kaso ng fraud na nakita niya. Ginugol ko ang gabing walang tulog sa pag-oorganisa ng ebidensya gamit ang parehong methodical precision na ginamit ko noon para sa malalaking banking projects. Ricardo, extraordinary ang dokumentasyon na ito. Sinuri ni Ate Patricia ang surveillance photographs, banking records, at victim testimonies ng may lumalaking pagkamangha. Wala pa akong nakitang civilian investigation na ganito kalalim. Maaari tayong mag-file ng criminal charges para sa fraud, identity theft, at financial exploitation of the elderly. Paano ang asset recovery? Sa ebidensya na ito, maaari naming i-freeze ang kanilang mga account, ituloy ang wage garnishment, at humingi ng buong restitution at damages. Kinuha niya ang isang legal pad at nagsimulang magkalkula, kasama ang interest sa legal fees. Tinitingnan namin ang potensyal na recovery ng 20 milyon. P20 milyon? Mas marami kaysa sa ninakaw nila, sapat para bayaran ang bawat biktima at magtatag ng isang malinaw na mensahe tungkol sa mga kahihinatnan. Gaano kabilis tayo makakakilos? Criminal charges ngayong hapon, civil suit bukas ng umaga. Sa coalition of victims, ito ay nagiging isang malaking kaso ng prosekusyon. Ngumiti si Ate Patricia nang may profesional na kasiyahan. Nagkamali sila ng pinili na taong lolokohin. Pag-abot ng tanghali, ang criminal fraud charges ay na-file na sa Spokane County District Attorney's Office. Multiple counts ng identity theft, financial fraud, at elder abuse. Ang legal na makinarya ay gumagana na ngayon at malapit nang matuklasan ni Bong na ang legal na kahihinatnan ay mas seryoso kaysa sa family disappointment. Ngunit ang criminal charges ay simula pa lang. Mula sa courthouse, nagmaneho ako patungo sa pinagtatrabahuhan ni Emelita, isang marketing firm sa downtown, kung saan hawak niya ang isang posisyon na nangangailangan ng pampublikong tiwala at propesyonal na integridad. Naglakad ako sa reception area na may dalang selyadong sobre na naka-address sa Human Resources Director. Maaari mo bang tiyakin na matatanggap ito agad ng supervisor ni Ms. De La Cruz? Naglalaman ito ng impormasyon na relevant sa kanyang trabaho. Ang sobre ay naglalaman ng mga printed copies ng surveillance photographs kasama ang isang profesional na summary na nagpapaliwanag kung paano ginamit ni Emelita ang fraudulently obtained funds para panatilihin ang isang extramarital affair. Siniseryoso ng mga kumpanya ang ethics violations, lalo na kapag kasama ang criminal activity. Pagkatapos bumisita ako sa lokal na print shop kung saan naghanda ako ng isang maliit na mailing project. 27 sobre. Bawat isa ay naglalaman ng mga kopya ng mga litrato sa restaurant at isang maikling paliwanag ng mga pangyayari. Ang mga address ay kasama ang mga magulang ni Emelita, ang kapatid niya, ang mga kaibigan niya sa kolehiyo, at ilang kilalang miyembro ng kanyang social circle. Ipinadala niya ito sa iyo. Kinuha ni Mang Berto ang isang sobre mula sa kanyang jacket pocket. Dumating sa aking address kahapon. Akala niya alam niyang hindi ka magbubukas ng anumang bagay mula sa kanya ng direkta. Ang sulat ay 3 pahina ang haba, nakasulat kamay sa maingat na sulat ni Maricel. Binasa ko ang unang talata bago ito itinupi ulit. Gusto niya ng isa pang pagkakataon, sabi ko ng simple.
Ano ang gagawin mo? Tumingin ako sa bintana ng diner sa mga naglalakad na dumadaan. Karaniwang tao na nagpapatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay nang walang drama ng pagtataksil ng pamilya na nagpapabigat sa kanila. Wala. Ginawa niya ang kanyang pagpili 4 na taon na ang nakalipas nang piliin niya si Reynaldo kaysa sa pangunahing kagandahang asal. Sinasabi ng anger management counselor na gumagawa siya ng pag-unlad, inalok ni Mang Berto. Ang mga ulat sa korte ay nagpapakita ng perpektong attendance, aktibong pakikilahok. Mabuti para sa kanya. Kinawayan ko ang waitress para sa aming check. Baka matuto siya ng isang bagay na kapakipakinabang para sa kanyang susunod na pamilya. Maingat na pinag-aralan ni Mang Berto ang aking mukha. Talaga bang tapos ka na sa kanya? Ibinato niya sa akin ang mainit na kape upang ipagtanggol ang isang lalaki na nagnanakaw ng aking life savings. Binilang ko ang mga singil para sa tanghalian. Ang aking mga galaw ay sadyang at panghuli. Ang ilang mga tulay ay hindi maaaring itayo ulit kapag nasunog na. Kinuha ko ang mga bulaklak at inihulog ang mga ito ng direkta sa garbage can sa tabi ng aking porch. Ipaalam mo sa akin kung makikipag-ugnayan siya sa iyo ulit. Ipapapadala ko sa aking abogado ang isa pang cease and desist letter. Sa loob ng aking bahay, ang liwanag sa hapon ay dumadaloy sa malinis na mga bintana patungo sa furniture na inayos ko upang umangkop sa aking mga kagustuhan sa halip na tumanggap ng mga hindi gustong bisita. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, ang aking tahanan ay naramdaman na tunay na akin ulit. Tumunog ang telepono habang gumagawa ako ng tsaa. Unknown number. Marahil ay tumatawag si Maricel mula sa isa pang hiniram na telepono. Hinayaan ko itong tumunog. Isang buwan pagkatapos ng umaga na nagbago ng lahat, umupo ako sa aking kusina na may kape at ang dyaryo. Sa wakas ay makaka-enjoy ng pareho ng walang takot sa interruption. Ang liwanag ng Nobyembre ay iba na ngayon, mas malambot, mas golden. Naghuhulma ng pamilyar na anino sa ibabaw ng mesa kung saan sinubukan ni Maricel na sirain ang aking buhay gamit ang pinalsipikang mga dokumento. Ang locksmith ay gumawa ng mahusay na trabaho. Bagong deadbolts, reinforced door frames, isang security system na tumutunog tuwing may lumalapit sa bahay. Hindi ito paranoid precautions. Sila ay practical safeguards laban sa mga tao na napatunayan na ang kanilang pagpayag na tumawid sa anumang boundary. Tumunog ang aking telepono at sinagot ko ng walang pag-aalinlangan. Ang caller ID ay nagpakita ng isang numero na inaasahan ko. Ernesto, si Margarita ito mula sa Food and Travel Magazine. Handa na bang bumalik sa trabaho? Higit pa sa handa. Inikot ko ang aking upuan patungo sa bintana na nakatingin sa aking naibalik na hardin. Ano ang mayroon ka para sa akin? May 3 bagong restaurant sa Cebu. Nagtatanong ang mga mambabasa tungkol sa Vietnamese fusion, farm to table, at isang bagay na tinatawag na deconstructed comfort food. Interesado? Ipadala mo sa akin ang mga detalye. Kinuha ko ang aking calendar application. Napansin ng may kasiyahan kung gaano ito kawalang ng mga obligasyon ng pamilya at gawa-gawang krisis. Maaari akong lumipad sa susunod na linggo. Sa loob ng 30 taon, pinanatili ko ang 2 buhay ng may maingat na katumpakan. Si Ernesto Fisher, ang retired mechanic, ang persona na alam ng aking pamilya. Katamtamang pensyon, simpleng panlasa, isang taong nangangailangan ng kanilang tulong at pinansyal na suporta. Ngunit si Ernesto Fisher, ang restaurant critic, ay ganap na naiiba. Well-traveled, financially independent, na may reputasyon na binuo sa tapat na mga review at mahigpit na standards. Ang panlilin lang ay kinakailangan. Ang ina ni Maricel ay laging nagreklamo sa aking madalas na paglalakbay. Nagdududa na ang pagre-review ng mga restaurant ay kung paano mas mababa sa lehitimo kaysa sa pag-aayos ng mga makina. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, pinanatili ko ang lihim sa bahagi mula sa ugali at sa bahagi mula sa self-protection. Nararamdaman kahit noon pa na ang relasyon ni Maricel sa pera ay komplikado. Gaano nakatagal mula noong huli mong review? Tanong ni Margarita. 4 na buwan. Kumuha ako ng ilang personal na oras
upang harapin ang mga issue ng pamilya. Well, ang mga issue na iyon ay tila naayos na ang kanilang sarili. Wala siyang ideya kung gaano lubusang tumpak ang pahayag na iyon. Pagkatapos naming mag-hang up, naglakad ako sa aking bahay, napansin ang mga pagbabago na naipon sa loob ng nakaraang buwan. Ang garahe ay naayos na ulit, ang aking mga gamit sa kanilang tamang lugar pagkatapos na ikalat ng mga territorial claims ni Reynaldo. Ang spare bedroom ay binalatan ng lahat ng bakas ng mga hindi gustong naninirahan, sariwang pintura, bagong kumot. Ang aking computer desk ay ibinalik sa posisyon nito sa tabi ng bintana. Sa aking home office, nakatago sa likod ng isang huwad na panel na ininstall ko mga taon na ang nakalipas, ang aking mga professional na file ay naghihintay sa perpektong pagkakasunod-sunod. Press credentials, expense reports, correspondence sa mga editor sa 100 pangunahing publikasyon, ang trabaho na tahimik na nagpopondo sa aking komportabling pagre-retiro habang ipinapalagay ng aking pamilya na nahihirapan ako sa pensyon ng isang mekanik. Ang impormasyon na iyan ay maaaring mahalaga linggo na ang nakalipas, Bong. Huli na ngayon. Pakiusap, Dad. Kailangan may magawa tayo. May paraan para ayusin ito. Gagawin ko ang kahit ano. Tumabi ako, pinanood siyang tiningnan ang aking simpleng apartment. Ang parehong maliit na espasyo na minsan niyang binaliwala bilang ebidensya ng aking kabiguan na makamit ang lifestyle na nararapat sa kanya. Dad, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Hindi lang nagkakaroon ng affair si Emelita. Plinano niya ang lahat ng ito, ang mga utang, ang pera, kahit ang pagpapakasal sa akin. Bahagi ito ng ilang scheme kasama si Marco. Umupo si Bong ng mabigat sa couch ko, nanginginig ang mga kamay niya. Ginamit niya ako para magkaroon ng access sa impormasyon mo, mga account mo, lagda mo. Biktima rin ako tulad mo. Nagdadahilan pa rin, pinoposisyon pa rin ang sarili bilang isang biktima sa halip na tanggapin ang responsibilidad para sa kanyang mga pagpipilian. Bong, piniki mo ang lagda ko sa mga dokumento ng utang. Ninakaw mo ang pera mula sa 7 matatandang tao. Pinili mong maniwala sa kasinungalingan ni Emelita kahit na ipinakita sa iyo ang photographic evidence. Hindi iyan mga bagay na nangyari sa iyo. Iyan ay mga pagpipilian na ginawa mo. Pero akala ko, tumutulong ako sa pamilya. Kinumbinsi ako ni Emelita na kailangan mo ang pera, pero masyado kang mapagmataas para humingi. Sabi niya, ang ibang mga tao ay investment, business opportunities na magbabayad sa lahat ng may interest. At hindi ka nagtanong kung bakit ang mga investment na ito ay nangangailangan ng forged signatures at false identities. Ang katahimikan niya ay humaba ng sapat para sagutin ang tanong. Bobo ako, mahina ako. Hinayaan kong manipulahin ako ni Emelita dahil gusto kong maniwala na totoo ang kanyang mga kasinungalingan. Tumingala si Bong sa akin ng may pulang-pula na mata. Pero sinusubukan kong itama ngayon. Magte-testify ako laban sa kanya. Tutulungan ng prosekusyon gagawin ang kahit anong kailangan para ayusin ito. Pagpapatawad na parang ang 2 linggo ng kahihinatnan ay maaaring magbawi ng 3 taon ng sistematikong fraud at pagtataksil. Na parang ang pagsasabi ng sorry ay maaaring ibalik ang tiwala na sinadya niyang sirain, ang seguridad na ninakaw niya, ang mga family bonds na pinutol niya nang may kinakalkulang kalupitan. Maaari mong harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga pagpipilian na parang isang matanda, Bong. Maaari mong itigil ang paghahanap ng ibang taong masisisi o magliligtas sa iyo. Maaari mong tanggapin na ang mga aksyon ay may resulta at ang iyo ay sumira sa lahat ng sinasabi mong pinahahalagahan. Naglakad ako sa pinto at binuksan ito. Pero Dad, tapos na ang usapan. Tapos na ang family relationship. Ang natitira na lang ngayon ay hayaan ang legal system
na tapusin ang sinimulan mo nang nagpasya kang magnakaw mula sa tatay mo. Dahan-dahang tumayo si Bong. Ang mukha niya ay nagpalit-palit sa pagitan ng pagkadismaya, galit, at sa wakas ay isang uri ng sirang pagtanggap. Mahal kita, Dad, sa kabila ng lahat. Ang pag-ibig ng walang respeto, katapatan o katapatan ay hindi pag-ibig, Bong. Ito ay mga salita lang na ginagamit ng mga tao kapag may gusto sila. Pagkaalis niya, umupo akong muli kasama ang pahayagan ko at tinapos ang pagbabasa tungkol sa kaso. Si Atay Barnes Patricia Stone ay nagbigay ng isang mahusay na interview tungkol sa kahalagahan ng sistematikong koleksyon ng ebidensya sa fraud prosecution. Nagring ulit ang telepono. Sa pagkakataong ito, si Atay Patricia mismo, ang umaga ng Biyernes, Abril 12. Tumayo ako sa mga hakbang ng korte ng probinsya, suot ang aking pinakamagandang suit at dala ang briefcase na sumama sa akin sa 40 taon ng pagbabangko at 2 linggo ng legal na digmaan. Naghihintay si Atty. Patricia Stone sa tabi ko. Ang kanyang kumpiyansa ay profesional at polished tulad ng akin. Handa ka na ba rito, Ricardo? Tanong niya. Inaayos ang sarili niyang mga legal na materials. Handa ako mula pa noong Marso 15, sagot ko ng tahimik. Ngayon, kukolektahin lang natin kung ano ang utang sa atin ng sistema. Sa loob ng courthouse, ang Coalition of Victims ay nagtipon sa gallery. Si Aling Lydia Martinez, Katomi, Sarah Williams, Mrs. Patterson at 3 pa na sinira ni Bong ang buhay gamit ang kanyang sistematikong fraud. Tumango sila ng may paggalang habang dumadaan ako. Nauunawaan na ang aking methodical approach ang gumawa ng kanilang hustisya na posible. Si Bong ay nakaupo ng mag-isa sa defendant's table. Ang kanyang public defender ay naghahalungkat ng mga papel nang may nagbitiw na kahusayan ng isang taong nagmamaneho ng isang kaso na hindi mananalo. Mukha siyang mas matanda, mas payat, lumiit sa loob ng 2 linggo ng pagharap sa mga kahihinatnan nang walang manipulative support ni Emilita o proteksyon ko bilang ama. Pumasok si Judge Harrison nang may bigat na angkop sa isang criminal fraud case na nakakuha ng atensyon ng media sa buong silangang bahagi ng Pilipinas. Ang ebidensya na pinagsama-sama ko, ang koalisyon na inorganisa ko, at ang sistematikong prosekusyon na itinayo namin ay naging isang textbook example kung paano maaaring epektibong humingi ng hustisya ang mga biktima ng fraud. Mr. Bong de la Cruz, tinugunan ng Judge si Bong ng direkta, siningil ka ng multiple counts ng identity theft, bank fraud, at financial exploitation of elderly victims. Ano ang iyong plea? Guilty, Your Honor. Ang boses ni Bong ay walang pagsuway, walang manipulasyon, walang pagtatangka na ilipat ang responsibilidad. 2 linggo ng isolation ang sa wakas ay nagturo sa kanya kung ano ang nabigo ng 40 taon ng pagiging magulang na makamit. Tumayo si Atty. Patricia Stone para tugunan ang korte. Your Honor, nais ng prosekusyon na kilalanin ang extraordinary cooperation ni Mr. Ricardo de la Cruz na ang profesional na expertise at sistematikong koleksyon ng ebidensya ang nagparami ng prosekusyon na ito. Niloko ng defendant ang 7 biktima ng mahigit 15 milyon gamit ang forged signatures at false identities. Sinuri ng judge ang ebidensya ng methodically. Mga dokumento ng bangko, signature analysis, mga testimonya ng biktima, surveillance photographs. Lahat ng nakolekta ko sa loob ng mga linggo ng profesional na investigasyon ay bahagi na ngayon ng legal na record, validated ng sistema ng hustisya na pinagkatiwalaan kong magbigay ng angkop na mga kahihinatnan. Mr. Bong de la Cruz, sinisentensiyahan ka ng korte ng 3 taon na probation, 500 oras ng community service at buong financial restitution sa lahat ng biktima. Ang boses ni Judge Harrison ay may dalang bigat ng autoridad ng institusyon. Isusuko mo ang lahat ng ari-arian para sa likwidasyon at ang iyong mga sahod ay gagarnisahin hanggang sa makamit ang kumpletong pagbabayad. P15 milyon sa restitution, asset forfeiture, permanenteng criminal record, kumpletong financial ruin. Ang sistematikong pressure campaign ay nakamit ang eksakto kung ano ang kinakalkula ko noong una kong binuksan ang Manila envelope na iyon 6 na buwan na ang nakalipas. Sa labas ng courthouse, nagtipon ang mga local news reporter sa paligid ng aming maliit na grupo ng mga biktima.
Sandali akong nagsalita. Pinipili ang mga salita ko gamit ang parehong precision na ginamit ko noon para sa mga banking presentation. Ang hustisya ay naihatid sa pamamagitan ng tamang legal na mga channel. Gumagana ang sistema kapag ginagamit ito ng mga mamamayan ng propesyonal at sistematikong paraan. Sana ay maipakita ng kasong ito na ang financial fraud, kahit sa loob ng pamilya, ay may dalang seryosong kahihinatnan. Hinawakan ni Attorney Patricia Stone ang mga teknikal na tanong tungkol sa asset recovery at enforcement procedures. Sa loob ng 62 araw, ibebenta ang bahay ni Bong, lilinikid ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang kita sa hinaharap ay susubaybayan ng mga court-appointed officials. Ang mathematical precision ay nagbigay ng kasiyahan sa isang bagay na malalim sa profesional kong kaluluwa. Lumapit sa akin si Aling Lydia Martinez habang nagkakalat ang mga reporter. Ricardo, hindi ko kayang pasalamatan ka ng sapat. Kung wala ang organization at expertise mo, mawawala ang bahay ko at wala akong recourse. Ang sistema ay umiiral para protektahan ang mga taong tulad natin, Aling Lydia. Kailangan lang nating gamitin ito ng tama. Habang nagmamaneho pa uwi ng mag-isa, nag-reflect ako sa transformation na nangyari sa loob ng 8 linggo. Pumasok ako sa krisis na ito bilang isang biktima. Matanda, financially vulnerable. Pinagtaksilan ng anak na pinalaki at sinuportahan ko. Lumabas ako rito bilang isang bagay na ganap na iba, isang matagumpay na prosecutor, na nagpakita na ang sistematikong pag-iisip ay maaaring magtagumpay laban sa emosyonal na manipulasyon, na ang profesional na methodology ay maaaring magtagumpay laban sa personal na pagtataksil. Ang balita sa gabi ay magsisimula sa kwento namin. Retired banker leads coalition to justice in major fraud case. Ang headline ay nagbigay kasiyahan sa akin hindi para sa personal na pagkilala, kundi para sa kung ano ang kinakatawan nito. Validation na ang mga prinsipyo ng pagbabangko na ginugol ko ang aking career sa pag-apply ay maaaring malutas kahit ang pinakapersonal na problema kapag in-apply ng may sapat na rigor at determination. Kung tungkol sa akin, umupo ako sa aking simpleng apartment noong gabing iyon, nagbabasa ng mga correspondence mula sa iba pang biktima ng fraud na nakarinig tungkol sa kaso namin at humingi ng payo tungkol sa pag-oorganisa ng kanilang sariling mga coalition. Ang sistema ay hindi lang nagbigay ng hustisya, ipinakita nito ang isang replicable methodology para sundin ng iba pang mga biktima. Nagring ang telepono ko sa huling pagkakataon. Si Attorney Patricia Stone na may balita tungkol sa asset liquidation schedules at payment distributions. Profesional na mga usapan tungkol sa profesional na mga resulta na nakamit sa pamamagitan ng profesional na mga pamamaraan. Ang tiwala na minsan ay nasira ay hindi na maaayos, ngunit ang hustisya kapag hinabol ng sistematiko at profesional ay palaging makakamit. Ang sistema ay gumana ng eksakto tulad ng dinisenyo. Ang sistema ay gumana. Gumana. Nakita niyo ang lahat, mga kaibigan. Si Bong, nakakuha siya ng 3 taong. Ako, hindi na ako biktima. Nakaupo ako ngayon, tumutulong sa iba pang lola at lolo na lumaban. Ang tiwala ay nawala, pero ang justice, naibalik. Palaging may pag-asa sa dulo. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, paki-like at share, at paki-comment sa ibaba kung ano ang natutunan niyo mula sa lesson na ito. Kwentuhan mo ako, i-click ang box para sa susunod na kwento.